Napakasarap mag-drive dito. Good morning guys. Dito tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. At ito nga pala yung kwarto. Rentahan natin. Adrenaline Hidden Resort. Susunod na pupunta natin yung hot spring pa rin. Meron daw hot spring dito, yung medyo mas mainit na resort. Kasi mas malapit siya sa source ng mainit na tubig kumpara doon sa pinuntahan natin kahapon. Pero doon na lang din tayo kasi dadaan din naman tayo doon papunta doon sa akyatan. Ate, thank you. Yung fresh water, yung malamig or cold water na pinagkukunan ng resorts dito ay ito sa kabundukan dito. Merong bukal daw dyan. Tapos yung hot water naman, yun galing doon sa kabilang bundok. Yung pababa, galing sa Mangkayan natin yan. Pero anyway, ayun na, hindi nga ako naligo dyan sa resort para lang maligo tayo ulit doon. 7:30, time check. Ito, matarik to. Check your brakes, mga brother. Sarap na ito. Grabe, pagod ako kahapon. Tapos nag-lub-lub tayo dun sa maligamgam na tubig. Napakasarap. Nakaka-relax. Yan daw yung mga ganyang liguan, yung pampatanggal ng mga maraming sakit, rayuma at kung ano-ano pa. Dito na tayo sa GS Junior Hot Spring Resort. Ito yung part ng malamig, yung cold water. Napakalinaw, diba? Galing bundok yun, guys. Grabe, linaw. Ayan sa may bandang kita yung mainit. Ang babaan mismo na ito. Malaking pool na to. Pero sobrang ginaw sobrang lamig oh. So kailangan hot water lang tayo. Tapos ito yung ilog pala. Magluto muna tayo saglit. Dito na tayo nag-breakfast. Sumalis ako dun sa resort. Hindi na ako dun naligo. Anyway, yan, lumalabas na si Haring Araw. Ito na, maliwanag na. Good job. Good job. Medyo late na yung larga natin kasi nag-drop by pa ako dito. Time check 10 AM, 10:08. Sakto lang yan. So pagpalagay na natin isang oras mula dito hanggang sa Sabangan. Tapos from Sabangan hanggang Tabuk, siguro that's another 5 hours. Kasi titigil tayo dyan Thank you, thank you. Yan yung kuya yung may-ari. Go Dominator. Para saan pang nag-upgrade tayo ng gulong. Alright, main road na tayo. Walang hassle. Kailangan pa natin mag-withdraw nga pala. Babala ko sana magbayad ng GCash kahapon kay ate doon sa resort na tinuluyan natin. Kaso nga lang, wala palang internet dito. Sa mga pupunta dito, wala pong internet ang buong Cervantes. Slow down, yes sir. Alright, Aluling Bridge. Ayon sa nabasa kong artikulo, ang Aluling Bridge, itong bridge na to, ang isa sa pinakamatagal na tulay na ginawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Umabot siya ng 30 years o hindi na ituloy-tuloy yung trabaho niya. Noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino ay finally tinapos na ang proyektong ito. Ang tulay na umabot ng 30 years para lang matapos. Diyos mio, garapon. Anong klaseng tulay ito? 53 kilometers to Bontoc. Alright, malapit lang pala. So ito naman papuntang Sabangan.
Mukhang maganda naman yung daan eh. There is always first time in everything. And this is my first time here. Highway boundary. Mountain Province na to. Ayan o. Welcome to Mountain Province na. So far so good. Ang daan, malapad din yung daan. I think ito na yata yung sentro ng bayan ng Tadian. Tadian ba or Tadyan? Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko mababanggit ng tama yung lugar nyo ha. Kamayan Purok. O tama, ito na nga yung sentro ng Tadian. Ganda ng bahay oh. Di ba? Wagwagan, ukay-ukay. Napakatahimik. Hindi siya masyadong busy ano. So dito tayo dadaan dyan sa gilid na itong bundok na to. Paikot papunta dun. Ang tahimik dito sa bahay ng Tadian. O dito meron silang massage service o massage spa. Sa Cervantes naghahanap ako kahapon na ito eh. Ayan o. Massage full body hardware store. Maganda rin, maganda tong bahay ng ano, Tadian, malinis. Malinis siya. At saka tahimik pati. And ladies and gentlemen, I present to you the poblasyon of Tadian Mountain Province. Ang ganda. Dapat pala pinuntahan natin yung municipal hall. Parang yung municipal hall nila yung pinakamataas na nandun no? Sa pinakatuktok ng bundok. Ang ganda pala mula rito oh. Incredible, mi amigos. So far, mapakaganda pa rin yung daan. Napakalinis pati. Tignan lang natin yan kung meron ng signal ng at least smart internet. Ayun, meron 4G. Ayos ah. Oh, isang tip nga pala, isang tip sa mga nagra-rides na pupunta doon sa unfamiliar places. Halimbawa ako, unfamiliar to sa akin dahil hindi ko pa naman talaga napupuntahan tong lugar na to. Ay bili po kayo ng multiple SIM cards. Ako meron akong 3 SIM cards. So kung sakaling mamroblema yung isa, try mo yung isa and then alam mo, swapping lang kumbaga. So siguro mga around ano na lang tayo, 20 kilometers mula dito hanggang sa Sabangan. Napaka-chillax na biyahe. Nagbago yung sikat ng araw dito. Kanina medyo kumukulim-kulimlim sa Cervantes. Umaraw na ng konti, tapos kumulimlim ulit, tapos banda dito na kung saan tayo. Abay, maganda na. Take a lot of change. Okay, bago ko na to, bago ko Mountain Province. So nasa kabilang bayan na tayo. Kanina dinadaanan natin dyan Tadian. Mga naka trail bike. Panalo to. Mga nakatuti. Ang usok mga kaibigan. Mga sundalo. Tabi natin dyan sa kaliwa, ilog na yan. At itong bundok dyan sa kaliwa, actually kukonekte yan papuntang Sagada. May daanan dyan. Bagong gawa lang din yung daan na yun. So bihira daanan to ng mga turista.
Pero nagiging alternative road daw to kapag sobrang dami ng mga dumadaan dyan sa main road. So ito yung ginagawang daan. Yan, packet. Ang tarik nyan guys ha, napakatarik. FZ16 ng Yamaha, 150cc lang yun. Nakayanan naman. Panoorin nyo yung video ko from highest point Tinok, Ifugao. Papunta po yan dito sa Sabangan, Mountain Province. Sa last part ng video, pinakita ko yung daan na yan. Alternative road papuntang Sagada. Dito tayo. So umabot siya ng kulang-kulang 1 oras yung biyahe natin mula Cervantes hanggang dito sa Sabangan. Eh tumigil-tigil pa tayo, di ba? Kung sana hindi tayo tumigil-tigil, eh mas mabilis pa yung biyahe natin. Wala tayo sa right of way para dumaan dyan. Yan, kung maiksi lang naman siya. Heritage Picnic and Cafe. Yan naman yung rice terraces ng Bontoc. Papaliparan sana natin yan kaso ang lakas ng hangin. Baka may hindi kayanan ni Mini. Wala pa namang akong drone na nagpa-fly away sa akin, pero baka may ito yung first. So huwag natin pilitin sa malalakas na hangin. Alright, pananghalian natin, pinikpikan. Ang pinikpikan po ay pinipikpik po yung manok para mabuo yung dugo niya dun sa balat. At hanggang pumanaw, hanggang mamatay yung manok. Tapos dun pa lang siya kakatayin. Dun pala siya chachap. Brutal siya pero yeah, napaka-common po ditong luto sa bandang Cordillera. Ay, tapos na tayong kumain. Meron pala silang view deck dito. Ayan, view deck 1, view deck 2, stone house. Banda rito. Maganda rin, maganda. Pagdating ko pa lang doon sa Apayao, malalaman kung ano susunod na mga plano. Pero sa ngayon, wala pa. Sa totoo lang. Ang ganda. At finally, nandito na tayo sa poblasyon Bontoc. Alauna ng hapon. Pabiyahin naman natin mula dito sa Bontoc Municipal Capital, pababa, papunta dun sa Tabuk, Kalinga. And then kinabukasan, from Tabuk naman, papuntang Apayao. Let's go. Hopefully makapagpapalipad tayo ng drone mamaya dahil kanina napakalakas ng hangin. Pero so far yung kalangitan blue pa rin naman. Maganda yung sikat ng araw, which is good. Alauna ng hapon, so hopefully hindi tayo masyado gabihin. Pababa. Pakarga lang tayo isang kahit 1 litro lang, pang buff lang doon sa gasolina natin. Pang abasto lang. Actually yung 5 bars na yun, marami-rami na po yun guys. Sobra-sobra na hanggang Tabuk yan. Kaso nga lang, hindi natin alam yung maaaring mangyari sa daan. Kailangan natin ng extra, diba? Kasi napakadami rin pala nagtatanong sa akin kung paano kung wala silang gasolinahan sa madadaanan nyo. Ganito lang po kasimple yan ng kwentahan yan, para hindi nyo maisip na mabibitin kayo ng gas or whatsoever. Dapat marunong kayo sa Google Maps. At least basic lang yung kailangan nyo malaman sa Google Maps. Kunin nyo yung range, yung haba ng lalakbayin nyo mula doon sa starting point nyo hanggang doon sa destination nyo. So let's say 100 kilometers yung lalakbayin nyo. Ang susunod na kukunin mo ngayon ay yung konsumo ng motor mo. Gaano ba kalakas kumain ng gasolina yung motor mo? So ganun lang naman siya magkwenta kung magbabiyahe kayo. Pero kailangan meron kayong always extra na gas. So yung sinasabi kong, let's say, yun nga, napaka-perfect example nun, 100 kilometers, tapos ang konsumo ng motor mo ay 35 kilometers per liter. So ilang liters lang ang kailangan mo karga? 3 liters lang, kaya mo nang maabot ang pupuntahan mo, di ba? So ganun lang siya kasimple magkwenta kung mauubusan pa kayo ng gasolina sa dadaanan nyo. Hindi. Dapat alam mo yung gaano kalakas kumonsumo yung motor mo at saka yung distance ng lalakbayin mo. Sa dalawang information na yon, malalaman mo na kung kakayanin.
Sana abot lang to ng 4 hours. Kasama na yung pag titigil-tigil natin sa daan. Napakaganda. Napakaganda ng daang ito. Woohoo! Yeah! My man! Diyos ko Lord, ito na yung hindi pa sementadong daan. Napakalalim na bangin sa gilid natin yan. Oh my God, para kong hinahatak. Sana nga naayos na nila yung may landslide na daan dyan, part ng daan. For the second time around, hindi pa rin ako maka-get over sa lugar na to. Ang epic. Napakasarap mag-drive dito. Dito yung mga sinasaka nila. Hagdang-hagdang pala yan. Pakyat, punta dun. Panalo. Guwabe. Grabe, walang barrier. Walang barrier yon. Sa Dangga pa rin ata to. So yung unang video ko dito, ang daming nagko-comment tungkol dun sa Sleeping Beauty Mountain daw. So hindi ko alam kung nasan talaga yung Sleeping Beauty Mountain na yan. Ay search natin kung saan yung Sleeping Beauty na yan. Perfect view.
Medyo kumukulim-lim na banda rito. Pero ayos lang. Wala namang maitim na ulap sa kalangitan sa ngayon. So far okay pa rin. Kanya lang natatakpan na yung araw. Sadya ba talagang nakaslant itong poste na to? Ang tagal na ito eh. Nung unang duman ako dito, ganyan na yan. Hindi na binago. Gilid pa rin ng ilog tayo dumadaan. Yan, sa baba. Chico River, yung nasa baba, sa kanan natin. Na nanggagaling pa yan sa may Bontok, yung maluwag doon sa Bontok. Actually hindi lang sa Bontok, kumbaga madadaanan niya lang yung Bontok. Isa rin to, epic din to. Parang masarap din kunan to. Ho ho ho. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako sa daan na to. Manghang-mangha pa rin ako. Pero kakaiba talaga yung experience ko dito nung una. Bagong semento na to mga te. Pinalapad na nila yung daan na yan, bago lang yan. Nung time na punta ako dito, wala pa yung mga yan eh. As in talagang itong part na to, dati bangin na yan. Definitely mas okay na kumpara sa dati nung unang pagdaan ko dito. Parang ganyan dati oh, ganyan lang. Yung itsura niya, yung nakatambak doon sa gilid, yung mga nahulog lang ng mga bato. Ito yung papunta ng bayan ng Sadanga nga pala. Kasi yung hindi siya tabi ng daan eh, yung Sadanga bayan, Sadanga poblasyon. Kailangan mong pumasok doon. Kaya yung daan pataas na yon, yan na yung papunta sa bayan nila. Ito, may naalala ko sa tulay na to. Dito ako uminom sa gilid ng bundok, yung mga bukal lang, yung bukal lang dito. Asan na yung bukal dyan? Ito na yung bukal, naalala ko to. Ito, nag-car wash pa ako dito eh. Ay, sinara na? Hindi, meron pa rin. Dito ako uminom noon nung unang punta ko dito. Oh my goodness! No. Mga baka dito, hindi marunong tumabi ah. Actually, tinesting ko yung isa. Sobrang lamig. Yan, tumutulo na yun. Napakalamig dyan. Tapos dito sa kabilang side naman, napakagandang tanawin. Wow! Yan lang naman ang isa sa mga epic na view na pwede nyo makita pag kayo nadaan dito. Daanan nyo tong daan na to. Promise, hindi kayo magsisisi. Iwan muna natin pansamantala itong dalawang falls na yan. Naglalamig ang mga falls na yan. At itong epic na bundok na to, grabe ano. That is a truck loaded with a backhoe. Holy nagmala motocross si kuya ito na. Yun lang, tama ba to? Parang wala akong maalalang gantong dinaanan namin ha. Siguro yung mga gumagawa ng daan yan, tinatransport nila yung mga backhoe para magtrabaho dito sa taas.
Oh, may view deck. Malapit na yata tayo kina Apuang Ud. Mula dito, kung saan tayo ngayon. Malapit-lapit na. So mabagal lang talaga yung usad natin kasi puro tayo tigil. Sa tingin ko sa dulo na ito, yan na yung kay Wang Ud eh. Kung di ako nagkakamali ha. Sa Buskalan na yan, paakyat kay Buskalan. Tsaka yung walang barrier pati dito. Diba? Wow, my man. My man. Kita nyo yung dadaanan natin, no? Ano rin yan. Kaya dito lang kayo sa nadadaanan ng gulong. Madulas din yan. Itong dinadaanan natin, mga maliliit na buhangin na to. Wow. Medyo naiilang pa rin ako pag tumitingin ako dyan sa gilid. Pero definitely hindi na katulad nung dati. Katulad nung dati talagang woo! Hindi ko alam kung sisigaw ako, tatahimik na lang ako eh. Sobrang takot ko dito. Ang pakiramdam na mga ganun ka na lang eh. Papahinga ka ng mararim. Comelec checkpoint daw. O tama, ito na nga kay Wang Ud sa part na to. Sir, checkpoint pa eh. Apa nag-J ko patapat bridge J nya nagpagudpod. Sige sir. Point. Thank you. Ato na kay Wang Ud guys. Itong pababa na to. Anyway, welcome Wang Ud, Buskalan, Tato Village. Pero kailangan mo pang umakyat papunta sa taas. Hindi na natin pupuntahan. Katulad nung ginawa ko dati, ay pinangako kong pupuntahan ko yan sa pangalawang pagkakataon, pero hindi, wag muna siguro. wag muna. Huwag kayong mag-alala at mararating ko rin yan kay Wang Ud. Pag may kasama na ako magpapatato, ayaw ako magpatato dyan mag-isa, no? Maganda yung may kasama ka magpapatato, yung dalawa kayo. Tapos ang nagtatato yata ngayon ay hindi si Wang Ud mismo, yung mga apo niya. Eh mga habal-habal na yan guys, pwede nyong rentahan actually yan papunta kina Wang Ud. Oops. Mukhang bagong bili lang yung kalabaw ni tatay ah. Maria Joseph. Diyos ko Lord, this is yet another adventure. Pero guys, hindi pa rin nagagawa to. Seryoso. Yun lang. So where we should go? Sa baba malamang. Dito tayo sa baba. Sabay mali, no? Sabay mali pala yung daan. Pero sa malamang ito yun. There is no way na paakyat tayo dyan sa taas dyan, no? Sentro ng bayan ng Tinglayan. Part yata to ng Sleeping Beauty, itong kabundukan na to, yung sinasabi nila. Pero actually nadaanan na natin. Hindi ko na tuloy nakita. Or malamang nakita ko, hindi lang ako aware na yun na yung sinasabi nilang Sleeping Beauty. Pero grabe itong bundok na to, no? Actually itong kabundukan, itong mountain ranges na yan, makikita natin yan mamaya pag akyat natin, pagpunta na tayo dun sa susunod na bayan. Hi, well, umuulan dito, part ng Tinglayan. So ito lang naman ang bundok na to, akyatin natin para marating natin yung Lubuhagan. Last na bayan na yun.
So hopefully tumigil yung ulan dyan sa unahan para makapag-video pa ako. Nasira na yung isang camera natin, isang GoPro natin. At hindi natin ma-afford na masira pa tong isa. So itago ko muna para hindi siya mabasa. Tapos tutuloy ko na lang mag-video dun sa may unahan kung tumigil itong ulan na to. Didiretso na natin dahil baka gabihin tayo. Mahirap na. So ito, on the way na tayo sa Lubuagan. Itong daan na to paakyat. Yung tinuturo kong bundok kanina na akyatan ay eto na, inakyat na natin. Kung maalala nyo yung bundok na sinasabi ko kanina, napaka majestic. Ito yon. Grabe yung mountain range na yan. Kaso nga lang, hindi natin talaga makikita kung gaano kataas to kasi natatakpan na ng ulap. Napaka epic tignan. At medyo nanginginig-ginig ng konti yung tuhod ko. Nasa gilid tayo ng bangin. Eto, bangin na to. At si Domi narando, nagpapahinga lang. Pahingayin lang natin kasi kanina pa umakyat yan eh. Pahingayin lang natin ng mga 5 minutes. Tambay-tambay muna tayo dito. So next again is Lubuagan. Lubuagan, Kalinga. Kung gusto nyo ng mountain roads talaga, eto gawin nyo. Advice ko sa inyo. Magsimula kayo sa La Union sa Marcos Highway. Paakyat papuntang Baguio. Tapos susundan nyo yung Halsema Highway. Tapos kukonekta kayo ngayon dito sa dinaanan natin papunta ng Tabuk. Yan, kompleto na po yan na Cordillera rides. Gitna na ang Cordillera Mountains. Ito yung poblasyon ng Lubuagan. At yun na yung daan, no? Pababa, papuntang Tabuk. Wala nang ulan doon sa may banda doon. Actually Tabuk na yun eh. So ito lang yung babaybay natin, itong poblasyon. Paikot papunta doon. Boundary na yun ng Tabuk at saka Lubuagan. Alright, bayan ng Lubuagan. Dito na tayo sa baba. Sa loob ng bayan to ah. God loves Lubuagan. Yan na yung municipal hall nila. And nasa gitna na tayo, malapit na. Let's go. Oh, saan ang uwi natin dyan? Sa Tabuk? Oh, sakay na, angkas ka na. Sinabol tayo, no? Oh, ito ba yung mga tropa? Ay, ba inaantay nyo, mama nyo? Andyan na, parating na. Mga baka dito sa Lubuagan, gala eh. Sa bandang taas naman, baboy. Oh, antayin mo daw yung tropa mo. Ito, aspaltado na to. I think part na rin nata to ng Tabuk eh, kung saan tayo nagpapatakbo ngayon. Pero so far hindi ko pa nakikita yung arko eh, yung parang boundary marker. Sa babaan na tayo. Flat area na to, kung saan tayo ngayon. At may makikita kayo magandang curve ng bundok dito. Ito dumadaan tayo sa ilalim. Epic to, epic. Finally, nasa Tabuk City na tayo. Jefferson, isa sa mga subscribers ko pala dyan. So dito kami sa Jollibee nagtagpo. Anyway, shoutout sa'yo sir. Thank you kuya. Good vibes dito sa Tabuk. Thank you, thank you. Shout out po sa mga Eagles Club dito sa Kalinga. Ano ba? Mandaragit Eagles Club. So ito na yung room natin dito sa Tabuk City. Standard room nila. Full air conditioned, may TV. Bathroom. Ito maganda. Kasi separate yung liguan tsaka dito sa toilet.